mukhang matatagalan pa bago may balik sa mga consumer ang sobrang singil sa text. Mapila pa kasi sa korte ang mga telco para walang bisa ang utos ng NTC. May live report si Julius Segovia. Julius. JB, magandang balita sana sa mga consumer ang utos ng National Telecommunications Commission o NTC sa mga telecommunications company na ibalik ang sobrang singil sa text mula pa noong December 2011. Dahil natapyasan ng 20 centavos ang interconnection charges noon, dapat 80 centavos na lang din daw imbes na piso ang kada text sa magkakaibang network. Ang suma total na dapat daw i-refund sa consumers aabot ng 7 bilyong piso. Pero umapela ang mga telco sa korte, ipinatitigil at ipinapawalang bisa ng Smart at Digital sa Court of Appeals ang utos ng NTC. Hindi raw sila sumobra ng singil kaya wala ring basehan ang utos na refund ng komisyon. Isa pa, deregulated daw ang text messaging. Ang Globe naman, humingi pa ng dagdag na 15 araw para i-apela ang issue. Isa lang ibig sabihin, Jiggy, ng pagdulog sa korte ng mga telco. Hindi muna maipatutupad ang utos na refund ng NTC. Kaya mukhang maiinip na naman ang mga consumer, lalo't wala pang katiyakan kung kailan ito mareresolba ng korte. Aminado ang NTC, Jiggy, kulang ang ngipin ng kasalukuyang batas para diktahan ng mga telco na ibaba ang singil sa text. May karapatan daw kasi talaga ang mga itong umapela sa korte. Ang 7 billion pesos na kailangang isauli sa consumers, mas lalo raw lumalaki habang naantala. Bukod pa yan sa 200 piso kada araw na multang dapat din nilang bayaran. Kada araw, Jiggy, 40 million text messages ang naipadadala sa magkakaibang network. Kaya kung sobra ng 20 centavos ang singil kada text, papatak na 8 million pesos ang sobrang singil ng mga telco bawat araw. Ang Grupong Bayan muna kukontrahin daw sa korte ang apela ng mga telco. Wala raw dahilan para hindi ipagkalob sa mga consumer ang sobrang singil. Bukod naman sa naunsyaming refund, isa pa sa inirereklamo ng mga consumer ang mabagal na internet service ng mga telco. Natatalakayin naman sa pagdinig ng Senado bukas. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Julius, parang lumalabas na natakam lang yung mga texter na kagaya natin na magkaroon ng refund kasi hindi naman pala kaya ng NTC na implement agad yung kanilang inanunsyo. Parang gano'n na nga, Jiggy. Gaya nga nung mga nakausap natin kanina, sinasabi nga nila na mukhang, kumbaga, parang patikim lang yung palang naging balita noong unang linggo ng Mayo na sinasabi nga ng NTC na dapat ibalik ng mga telco itong sobrang singil, pero yung pala kalaunan, pag inapela ito ng mga telco sa korte, hindi rin kaagad may patutupad. Ang sinasabi, Jiggy, ng NTC, kulang daw yung ngipin ng kasulukuyang batas, kaya ang hiling din nila, sana raw ito'y maamyendahan para nang sa gayon, magkaroon din sila talaga ng dagdag pang kapangyarihan para mapasunod itong mga telco, Jiggy. Yung 7 o yung ilang bilyon na i-refund, syempre kung nakadeposito ito somewhere sa isang account, araw-araw o buwan-buwan tumutubo to kahit papano, malalaman ba kung makakasama pa rin yun sa refund sakaling tumagal lang buwan o taon itong laban hanggang Korte Suprema? Jiggy, ang sinasabi sa atin ng NTC tungkol dyan sa interest ay depende raw yan sa magiging desisyon din ng Court of Appeals doon sa apela na inihain ng mga telco. Kumbaga kung yung CA mag-decide at mabanggit yung tungkol dyan sa interest, malamang yan daw ay idagdag doon sa talagang utos ng NTC na ibalik yung refund. Yun namang sa 7 billion pesos, Jiggy, kung iyong matatandaan, yung unang linggo ng Mayo na naibalita natin itong refund, yan ay 6.4 billion pesos lang. So nakalipas yung ilang linggo, papatak na 7 billion pesos. Yan pala ay nadadagdagan kada araw. Gaya ng nasabi natin, kada araw 8 million pesos yung sobrang singil sa text dahil nga dito sa 20 centavos na dagdag na imbes na 80 centavos, piso yung sinisingil ng mga telco sa ating mga texter. Ito daw ay nadadagdagan, sabi ng NTC. Kaya kung sakasakali na papabor kalaunan yung desisyon ng CA sa mga texter at sa NTC, ito raw ay ibabalik naman lahat sa mga subscriber, Jiggy. Maraming salamat, Julius Segovia.